Hi, good evening everyone. Our topic for tonight is about God multiplies success. And our verse is from the book of 2 Samuel chapter 5 verse 10. And he became more and more powerful because the Lord God Almighty was with him. Sa Tagalog version, lalong nagiging makapangyarihan si David dahil tinutulungan siya ng Panginoong Diyos na makapangyarihan. So, nagsimula ang batang si David or teenager sa pagiging pastol. Lalong nagiging makapangyarihan siya dahil sa Diyos. Simula siya nung pagiging isang simpleng pastol at gayon pa man bilang isang teenager. Nagtagumpay siya sa higanting si Goliath nung natalo niya ito at nagsimulang magbago ang kanyang buhay nang binuo siya ng Diyos na maging isang magiting na pinuno. At nakoronahan bilang pangalawang hari ng Israel. So, siya ang pinakabatang naging hari ng Israel. At ang sikreto ng kanyang tagumpay dahil sa presensya ng Diyos, at sinasabi sa atin dito na dahil kasama niya ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat, at dahil sa kanya lamang matatagpuan makukuha natin ang ating lakas at kapangyarihan. So, maging hari si David at manatiling maging isang makapangyarihang pinuno at sundalo. Inalala niya ang Panginoon at pinarangalan niya at kinantimpalaan siya ng Diyos at pinagkalooban siya ng tagumpay sa lahat ng kanyang ginawa. Yung pagkakaroon natin ng husay at talento ay may limitasyon lang. Parehong may mga limitasyon. So, sa ating pamilya at mga kaibigan, maaari silang magbigay sa atin ng lakas at paghihikayat. Ngunit, kahit iyon ay maaari lamang na may hangganan at kailangan natin ang pag-ibig, kapayapaan at kagalakan at kapangyarihang magmumula lamang sa ating lumikha. At yun yung Panginoon. Kaya't ihandog natin sa Kanya ang ating puso at lakas at piliin ang parangalan ang ating Diyos sa ating buhay habang tayo ay sa Kanya sa araw-araw. Nakikita natin na ang kapangyarihan na nagmumula sa Kanya na gumagawa ng mga pagkakaiba sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Kailangan ang matutunan natin, katulad dito sa Books of Samuel, ay kailangan sumunod tayo sa Panginoon. At dahil ang pagsunod sa Panginoon ay isang malaking bahagi ng pagtanggap natin sa tinig ng Diyos. At matagal nang iniuutos to sa books of Bible na kailangan tayong sumunod at maging matuwid. So, si David ay isang masunurin sa Diyos. Kaya binibigyan siya ng presensya ng Diyos at matagal na siyang inihanda sa kanyang kadakilaan, kanyang tinatamasa. Kaya't napunta siya sa kadakilaan dahil kasama niya ang Panginoon. So, ang plano ng Diyos ay palaging may nakatagong halaga ng kadakilaan at kadalasan ang naging dakila sa mga tao ay
yung lagi silang nakakaranas ng pagsubok or kahirapan sa proseso ng pagsasanay na nagmumula sa Diyos. At ang lahat ng ating nararanasan or natatamong kalakasan ay bigay ng Panginoon na makapangyarihan. Lahat ito nagmumula sa Kanya. Kaya dapat natin siyang parangalan at papurihan. Katulad ni Samuel, ni David, na nagpagamit sila sa Panginoon. At kaya tinutulungan sila ng Diyos. So, maghintay tayo sa timing niya, sa mga plano niya sa ating buhay, na kailangan magkaroon tayo ng patience and faithfulness. So, katulad ng mga ginagawa natin, at katulad ng ni David, ay ang pagsunod sa Diyos or willing to obey God is an important way na magkakaroon sa atin, ang pagkakaroon natin ng patience sa pamamagitan ng pagsunod at pagkakaroon ng matuwid na pamumuhay at sundin ang kalooban niya ay magbibigay sa atin ang pagkakaroon natin ng kalakasan na magmumula sa Diyos or kapangyarihan man na hindi kayang ibigay ng kahit na sino man. So, ang pagsunod sa Diyos na tulad ni David, kaya binigyan siya ng karangalan at lalong naging makapangyarihan siya dahil sa pagtulong ng ating Panginoon. So, mamuhay lamang tayo na matuwid at sundin ang anumang utos niya at kalooban niya. Tutulungan tayo ng Diyos. At parati siyang nandyan para sa atin. So, manampalataya at magkaroon ng patience. Yun yung katuroan dito sa 2 Samuel chapter 5 verse 10. God bless everyone. Hanggang sa muli.